Let's start with the basics. Ano nga ba ang BPO and ano nga ba yung services offered ng mga BPO companies dito sa Pilipinas? Dapat naiintindihan natin na AI integration isn't just a tech issue. It's also about people, processes, and also the culture, our culture. Hindi lang dapat sa employee. Dapat yung mga leader din, alam nila kung paano sila mag-a-adapt dun sa AI and challenges, lalo na yung responsibilities. Pag burnout kasi di lang siya basta-basta talagang nakaka-apekto siya. Hindi lang insomnia, marami pang iba. Lalot-lalot na pag nagtatrabaho ka tapos talagang burnout ka na tapos di ka makatulog ng maayos. Ay, talaga, nahihirapan ka lang. People is the best asset and kaya kailangan natin silang alagaan. Hello mga T, wherever you are, marahay na aga, marahay na hapon, at marahay na banggi. Welcome back to HRT Talk. Ano na? Ang podcast na hindi lang basta chikahan, kundi deep dive into work trends, HR realities, and everything in between. Basta rito, asahan nyo kami na we will spill the tea. I am your host, Princess. Pero before we start, gusto ko munang pasalamatan yung mga avid listeners natin. Kasi nababasa ko yung comments nyo about our podcast being light, fun, and lively. Talagang maraming salamat po sa inyo. Dahil sa inyo, nag-stay ang podcast natin na to. So for today's episode, grab a cup and relax. Kasi ang saya ng lineup natin. Dahil ang makakasama ko ay hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 OD and HR consultants. Be prepared because we will give you all the fresh insight, real talk, and perspective about your organizational development and human resources. Guys, introduce yourselves. Hi everyone, I'm Ezekiel. Hello everyone, my name is Ira Lopez. And I'm Camille. Alam niyo ba, I am beyond grateful na pumayag kayo na mag-guest sa episode natin today. Pero before we start, may tradisyon kasi tayo dito sa HRT Talk, no? Lagi tayong may pakulo bago magsimula. For this episode, gagawa tayo or magpe-perform tayo na mock call challenge. Ready na ba kayo? Yes. Kasi baka lumabas dito na kung sino talaga yung may hidden agent talent sa atin. So, should you start, Ezekiel? Kung sa akin kasi tinatamad pa tamad hanapin. Pero sige. Hello, mic check. I'm Ezekiel Lawrence Elizario. And ngayon, paano nga mapasaya ang araw niyo? Oh, pak! May papogi points. Diretso hingi ng IG ni customer yan si Ezekiel. But, ito ang entry ko. Hello, this is Ira speaking. This call may be recorded for quality assurance. Pag wala kating quality assurance, nakakaduda, di ba? May ganun. Ako naman, hi, this is Camille. Please stay on the line. Wag mo naman akong iwan. Yung host naman, sample naman dyan. Okay, ito naman yung sample ko. So, for example, may kausap akong customer na, Ma'am, let me help you figure this out. Can you hold for a moment and never let me go? Gabi yan. So, feeling ko lang ha, parang wala sa atin yung hidden agent talent. Parang wala dito sa room na to. Parang hindi nag-i-exist dito. Kasi kung mga ganun yung sasagot sa calls ko, parang madadagdagan na yung problema ko. Diba? Parang madadagdagan na yung problema ko. So, sa ating mga listeners, diba, ang fun nitong mga HR and OD consultants natin. Ang saya, diba? Parang hindi naman nakaka-pressure. Although, medyo nakaka-pressure talaga yung atmosphere. Pero, mababait naman sila. Mga demure sila and mababait. So, ang saya kahit hindi pa tayo nagsisimula sa topic natin for today's episode. Ngayon, gusto ko naman kayong kumustahin ng mga OD and HR consultants natin. Kumusta naman kayo? Burnout. Burnout kami. Uy, totoo. Ang dami nangyayari ngayon na nakakawala ng motivation. Mabuti ako, I woke that pace na Kaya ngayon, anxious na ako kung ano bang mangyayari sa future. I feel you. Napaka-unpredictable ng mundo. Maraming sudden changes na nangyayari. Alam nyo,
forecasting won't work anymore in this era. Charot lang. Hoy, sa mga listeners natin, ha, baka sabihin nyo false information ang sinasabi ko dito. Hindi naman. Joke lang. Guys, but on a serious note, crucial ang forecasting, lalo na sa mga fast-paced industries like BPO. I agree. I totally agree. As an HR consultant nga napapansin ko na grabe yung challenges sa BPO industries at companies. Totoo. Considering, dala-dala na yung ganung kagibat in their daily basis, di ba? So, bago pa man lumalim yung usapan natin about sa challenges na nararanasan sa BPO industry dito sa Pinas, let's start with the basics. Ano nga ba ang BPO and ano nga ba yung services offered ng mga BPO companies dito sa Pilipinas? So, BPO or Business Process Outsourcing, alam naman siguro yan ng lahat, kahit ng mga listeners natin, alam naman nila na ang BPO, yung tipong yung mga companies abroad, nagkukuha sila ng external provider gaya ng mga companies dito sa Pilipinas para gumawa ng certain tasks para sa company nila kasi ayaw na nilang gawin. So, ina-outsource nila to do the job here in the Philippines. In short, parang, hey Philippines, hindi namin kayang gawin to. Can you help with us with this task? Tayo naman. Yes sir, yes ma'am, kami na po bahala. Alam nyo, upon contemplating talaga dun sa BPO, dun sa sinabi din ni Ezekiel, yung BPO kasi ang laking parating niya talaga, ang laking nang naaambag niya sa ekonomiya natin, sa bansa natin. Maraming jobs, millions of jobs, career paths, at malaki yung part niya, di ba, sa pera ng bansa natin. Sa mga di nakakaalam, 6.9% ang contributions ito sa GDP. Noong 2024 pa lang ha. So, now, since nabanggit yun ni Camille, alam niyo ba expected pa na tumaas yung contribution nila sa GDP this year and sa mga susunod pang taon. Although, mamaya nga pag-uusapan natin yung mga challenges na nakakaharap nila, ina-anticipate pa din nila na tumaas yung pera or part ng percentage nila sa GDP natin. Ngayon, pag-usapan naman natin, since na-define na natin yung BPO, ano-ano ba yung services na in-offer ng BPO companies dito sa Pilipinas? Marami to. So guys, tulungan nyo ako. Kasi parang hindi ko naman kaya to. Medyo marami-rami to. So let's break down yung mga services na in-offer ng BPO companies dito sa bansa natin. Ako na, unahan ko na. First is customer support or voice and non-voice. Siyempre, ito yung classic like voice calls, emails employee, or chat support. Anything na may, how can I assist you today? Like something na parang may customer service or technical support and course, basta lahat na. Second naman is yung IT and technical services support. Ito naman yung mga IT help desk, troubleshooting, network support, and software assistance. Ito yung mga nagliligtas sa atin kapag hindi gumagana yung ating mga Wi-Fi or yung ating mga software. So, pangatlo naman yung finance and accounting services. Dito papasok yung payroll, bookkeeping, accounts receivable or payable, financial support, lahat ng mga numbers na ayaw natin i-compute manually. Perfect to sa companies who want accurate accounting but don't want to keep a huge F&A team in the house. So, yung pang-apat sa major services na in-offer sa Pinas is yung HRO or familiar na yung mga listeners natin, mga ka-HR. Hello! Human Resources Outsourcing. So, technically, nagpo-provide sila or tumutulong sa recruitment, training, and employee records management. So, para tong multiverse ng HR across borders. So, panglima naman is yung Knowledge Process Outsourcing or tinatawag nating KPO. So, this is higher level like, di ba? Like, include dito yung research, analytics, legal service, medical transcription. Sa data interpretation na parang medyo specialized or something expert siya. Next naman is yung about sa health, which is the Healthcare Information Management Services. Dito na pumapasok yung medical billing, medical coding, and insurance claims processing. Isa pa, fun fact,
Isa ito sa pinakamalaking subsectors ng BPO ngayon dito sa buong Pilipinas. Kasama din dyan ang creatives and digital services. Dito napapasok yung pagmamarket ng product, graphic design, content creation, social media management, animation, and yes, pasok na rin ang TikTok level creation ha. Creativity is now outsourced. And then yung last sa mga major services is yung engineering and architectural BPO. Kasama dito yung computer-aided drafting or CDA design, drafting, and project documentation. Alam nyo, siguro nagtataka yung iba, bakit pati ito ina-outsource dito sa Pilipinas? Ina-outsource nila yun kasi magagaling and mas cost-efficient yung mga engineers natin dito sa bansa. So, ayan, ang dami agad. Parang introduction pa lang, ang dami na agad information. Sa mga listeners natin dyan, hingang malalim muna tayo and i-digest muna natin lahat. Napaka-dynamic, di ba? Parang a whole new universe of services ang BPO industry. Gaya nga na sinasabi nila, laging may two sides ang coin. Siyempre, na-flip ang coin, di ba? Laging may two sides. Kung maraming opportunities sa isang industry, madami din challenges. Ngayon, dito sa episode na to, para sa ating mga listeners, dito sa episode na to, hindi lang basta challenges or mga problema na nararanasan sa BPO industry ang itatakal natin. Magbibigay din ang ating mga guests and of course, yours truly, your host, the princess, ng mga advice, mga interventions, and also the tools na pwedeng magamit or pwedeng mas maintindihan natin yung mga problema na kinakaharap sa BPO industry. Okay guys, simulan natin. Big word of the day. AI, Artificial Intelligence. Kasi parang kahit saan tayo tumingin, LinkedIn, HR conferences, at kahit yung article ng IBPAP. IBPAP is IT and Business Process Association of the Philippines. And ang president nila is si Sir Jack Madrid. So kapag pinag-uusapan yung parang AI is always the elephant in the room. Talagang yun yung parang laging concern ng mga tao, yung AI ngayon, lalo sa business industry. Kasi parang on edge na ngayon na sinasabi nila, papalitan ng AI yung mga tao, di ba? So, since sa BPO, it's all about the employees, yung mga napoprovide nilang services na maaari daw palitan ng AI. So, may mga routine kasi. Ang sabi daw, dun sa isang balita ng DTI, a year ago, sinabi ng DTI na marami daw Filipinos ang hindi nila alam na nakikipag-interact na sila sa AI. Kaya sa customer service, yung mga pag-fill out ng form, hindi nila alam na nakikipag-interact na sila sa AI. Parang kahit wala tayong alam, ayun na, nakikipag-interact na yung mga Filipino. In a span of a year, kasi nga sabi ko, it's a year ago na sa balita, sa DTI. In a span of a year, parang yung AI kapag pinag-uusapan natin, ramdam na talaga natin eh. Ramdam na natin. So, I just want to ask you, kasi ngayon nga, ang dami na nangyayari nowadays and it's even harder to spot kung nakikipag-interact na ba tayo sa AI, lalo na sa social media. Napakaingay nun ngayon. So, ano ba yung masasabi nyo about sa AI and everything? Ano ba yung masasabi nyo? So kasi kapag usapang AI kasi, madalas inisip ng mga tao about sci-fi movies, di ba? Familiar kayo dyan, mga movie lover dyan. Saka parang nakatira tayo sa dystopian world na parang sinasakop na tayo ng mga robot, something. Pero kung realistic lang ha, AI is more than like technology. Like parang, hindi lang siya basta trait. Hindi lang siya basta ganito na, ay AI ito, makakatan tayo ng mga AI something. Pero ang AI kasi is kind of technology na nag-drive for change in work. Something like it affects the job roles, requirement skills, at pati employment structure. As marami pang ibang mga sectors na naapektuhan ng pag-enhance ng modern technology, which is yung AI nga. And also, AI is kind of tools. And alongside is like human productivity, kasi nga, di ba? So ganito, if you use AI, and like something na magamit siya talaga in BPO, then why not? Di ba? Mas may inspiring service and the overall quality of the work. So, gusto ko itanong specifically kay Miss Ira, kay Ira. Kasi nga, nabanggit ko parang hindi aware yung
mga Pilipino. Ano ba yung nangyayari doon? Bakit sinabi ng DTI na parang hindi sila aware na nakikipag-interact na sila sa AI? Ganito kasi yan. Sa ibang company kasi, yung mga chatbots na ginagamit nila sa websites or sa banks, hindi nila namamalayan na AI na pala ang nag-handle ng basic query. So, this points to an awareness na maraming tao na hindi alam na AI na pala ang gumagana sa likod ng mga services na ginagamit nila. For example, yun na nga sinabi ko kanina, mga chatbots, hindi nila alam na AI. Yes. And the implications here are huge, ha? Especially sa trust and transparency. Kapag ka hindi alam ng tao na AI yung kausap nila, maapektuhan yung experience and expectation nila. Kaya there's a growing need for digital literacy. So people would understand when ay AI in use, what it does at ano ang limitations niya. So, ayun, nabanggit ni Camille yung about sa distinctions talaga ng user experience kapag AI at kapag tawang kausap. But despite that, 2 years ago, sa balita sa Saksi, sinabi doon na ayon sa International Labor Organization or ILO, isa ang BPO sa pinakamaapektuhan ng AI. Before, kung pag-usapan natin kasi yung AI, laging associated sa word na future. Pero ngayon, hindi na kasi, di ba? Kumbaga, nandito na tayo sa point na ramdam na natin, ito na yun. Ito pala yung AI na sinasabi nila na dati kinakatakutan natin, na ito pala yung idea nila dati about artificial intelligence na i-experience na natin. As OD or HR consultants ba, ano sa tingin nyo? Kasi kanina nabanggit ni Ezekiel na hindi lang basta threat yung AI sa BPO industry. Actually, madaming industries ang maapektuhan nito. So, Ira, ano ba yung describe mo sa amin yung sinasabi kasi ni Ezekiel kanina na hindi lang to basta trend. Ano ba yung in simple words, ano yung gusto nilang sabihin? Yung in simple words kasi, they refer it as an enabler. Ito kasi yung meaning dito, magpapadali ang AI sa mga services na routine task ng mga company. So, even the processes, mapapadali naman talaga ng AI ang system. 'Di ba, kahit HR consultants or professionalists na nagiging issue na rin na baka mapalitan rin tayo. Pero may mga kakilala kong HR professionals wherein AI is already assisting recruitment, screening resumes, initials, assessment, even chatbots for candidate support. Oo, yan yung sinasabi nilang complementing what AI does rather than simply replacing people. Yan nga yung sinasabi na hindi naman immediately, pag sinabing AI, threat na yan. Napapalitan na mapapalitan tayong mga tao. Kasi may mga capabilities tayong tao na lalo na pagdating sa emotion na pakikipag-communicate sa kapwa nating tao na hindi pa rin talaga mapapalitan ng AI. Since alam na natin yung mga positive effects ng pag-integrate ng AI sa system or sa BPO, ngayon, kailangan naman nating alamin yung negative effects, di ba? Actually, isa yan sa mga worries ko. Kung naiintindihan ba talaga ng companies yung risk and responsibility sa paggamit ng AI. Naalala ko, napanood ko yung interviews ni Sir Jack Madrid, yung binabanggit ko kaninang president of IBPAC. Tapos, alam nyo ba, sa mga interviews niya, isa lang yung consistent na sinasabi niya about sa AI. Yung mga related interviews niya about sa AI, sabi niya, talent with advanced skills is still limited. Alam nyo guys, totoo kasi yan. Dahil the demand for more specialized and higher skilled workers is growing. Basic voice-based BPO are no longer enough. So, roles such as analytics, technical support, digital services, and higher values outsourcing tasks. So, kumbaga, ang major constraint ay there are not enough workers with newer and advanced skills na available or nasa pamimilian ng mga employers. And this talent gap is actually limiting industry growth. Kasi
even if demand is high, di ba napag-aralan na naman natin kanina na ang law of demand and supply, ang hirap abutin ng equilibrium point kung di nga natin ma-meet ang demand, di ba? So, dyan na kasi pumapasok yung kinakatakutan ng karamihan, di ba? Like, dahil ibang repetitive or ulit-ulit na routine na task, syempre, nare-reduce na or na-optimize yung possible leading and something work for sa certain roles, di ba? So, yan yung word na saka yung word na reduce kasi, yan talagang na mas nakakatakot yan. Di ba na-imagine yung word na reduce, something ganun? Kasi, di ba, napakahalaga talaga or may malaking potential talaga yung mga applicants, yung mga like skilled applicants na may ituro talaga sa company. And also, dapat kasi, yung mga applicants na is talaga silang nabibigyan ng opportunity na makipagsabayan sa industry, di ba? Yung mga empleyado kasi, and even the industry, they need to focus on upskilling or reskilling so they could learn beyond repetitive responsibilities. Alam mo, dahil sa naalala ko, di ba, nung nag-aaral pa tayo, natake yung lyrics theory, the unfreezing, moving, and rephrasing. And dun sa isang interview ni Sir Jack, nabanggit niya yung concept ng learning, unlearning, and relearning. Medyo correlated kasi sila. So, ito, napaka-importante niya kasi para malaman natin, lalo ng mga kumpanya, kahit yung hindi sa BPO industry, malaman kung saan at kung kailan ba tayo mag-hold and mag-let go. Di ba? Kaya para sa mga listeners natin yan, makinig na mabuti kung kailangan nyo bang mag-let go. Parang so, kailan kaya dapat mag-let go? Saan ka dapat mag-hold on? Pero on a serious note, alam niyo ba, ito, explain ko yung learning, unlearning, and relearning. Ang learning kasi, alam naman natin, it's about acquiring knowledge or skills. On one hand, unlearning, it's about letting go of habits, practices, etc. na napag-aralan na natin or pinapractice natin at all. Kailangan na natin i-let go yun. And yung relearning, it's about reacquiring knowledge or skills. So, napakahalaga ng relearning kasi related to sa adapting. And sa BPO industry, kailangan talagang mabilis or effective yung pag-adapt, di ba? Kailangan talaga ng mga workers na mag-upskill at adapt Lalo na ngayon, na-integrated na yung AI, kailangan ng educational training para maintindihan nila kung ano ba yung AI at kung paano nila ito magagamit. Tama yung sinabi ni Miss Camille. Oo, talaga yung OD consultant. Actually, tama naman lahat na sinasabi nila kasi sila yung OD and HR consultant. Ako yung host, HR din naman. Pero tama, on point yung sinabi ni Camille. Kasi, again, sabi ko, nanonood ako ng interview ni Sir Jack. Again, dun sa isa niya pang interview, nabanggit niya na once daw, nakapag-usap siya kay if I'm not mistaken, Senator ba dati? Si Angara? Senator ba siya dati? So, nakapag-usap daw siya. Sabi niya, ang nag-revolve yung usapan nila na sana daw yung English ay maging medium of instruction na ulit sa school or patibayin yung English as medium of instruction. Tapos in-admit niya pa sa isang article sa Business World, sabi niya, most challenges he hears is comprehension and that we were better English speakers before. Hindi na daw yun. So ito ang tanong ko, as OD and HR consultants, ano yung pinaka-worry niyo pagdating sa AI integration? As an HR consultant kasi, ang worry ko is kung nagagamit ba ng companies yung AI responsibly. And aside from that, kung hindi kasi natin nagagamit or nai-implement siya ng maayos, baka ma-overwhelm ng yung mga tao Totoo, kasi again, as HR, ang saya pakinggan ng AI boosts performance, gaya ng sinabi kanina ni Ezekiel and Ira about sa advantages ng AI. Ang saya pakinggan, pero HR-wise, kailangan natin isipin, how do employees adapt? Paano ba sila nag-a-adapt? Paano ba natin i-manage yung resistance? Kasi nakakapag ng resistance to change sa isang organization. And paano ba natin i-redesign yung workflows? And lastly, dapat hindi tayo mag-focus or hindi natin isipin yung mindset na deploy muna, training na lang later. Hindi ganun. Tapos ito pa ha,
May contradiction part pa ba dyan? Like something sinasabi nila, automation is loss of job or cuts of job. Pero itong mas matindi dyan. Mas malalo kasi nagkakaroon ng resistant to change ba yun, di ba? If na-feel nila yung anxiety or na-feel ng employee yung anxiety. True. Dahil, sa totoo lang, dapat mag-ingat tayo. Dapat maging careful tayo. Dahil yung ibang role, maaari yan mag-shrink. Especially yung routine task natin. Kailangan tayong mag-redeployment, reskilling programs, and maybe even competency mapping. Actually, hindi naman talaga tech issue yung AI eh. Ang issue kasi dito yung people management, kung paano magiging ready, paano ma-design yung mga technologies, paano makaka-adapt yung companies and iba pa, di ba? Oo, totoo yung sa ating kanina. Kasi ngayon na din, napag-usapan na natin yung practical HR solution sa AI and automation disruption sa BPO industry. Sabi niyo ba, if we had to pick the best OT intervention, anong pipiliin? For me lang ha, princess ha. For me lang, sa akin lang to, syempre. Sige sa'yo. Pag change management program kasi, or, di ba, change management program, dapat nasa top list yan eh. Kasi, di ba, pag automation and AI AI something na pinapasok sa like sa major disruptors ng BPO BPO company, like kailangan pasok diyan ng data entry, calls, back office, syempre back office tasks, and naturally yung parang something na fear ng pagwala ng trabaho. Major sila kasi, di ba? And also, may ako lang yun, para sa akin lang yun, hindi ko kino-contradict. Yes, exactly, Mr. Elizario. No? Change management ensures na smooth yung transition natin. Hindi lang basta technology deployment ang nangyayari, pero nakaka-address din ng anxiety ng employee yung technology deployment. At syempre, ginagabayan din sila para tanggapin ang bagong proseso sa company. Yes. And hindi lang dapat sa employee. Dapat yung mga leader din, alam nila kung paano sila mag-a-adapt dun sa AI and challenges, lalo na yung responsibilities. Kasi 'di ba sila yung magtuturo sa mga empleyado kung ano yung dapat gawin and kung ano yung tama nilang kailangan perceptions. Yeah. And to add something naman sa mga sinabi ng ating mga consultants, sa mga sinabi, to add something about anxiety. Actually, isa sa mga maling approach kasi ng mga leaders, yung kapag anxious yung isang employee, binabatuhan nila ng facts, sinasabihan nila ng facts, which is wrong. Kasi dapat, kapag nasa distress or nagiging yung isang empleyado, dapat, ang response natin, nakakapag-connect sa kanila emotionally. Hindi natin sila pwedeng bigyan ng unsolicited advice. Kahit sabihin na, para naman sa ikabubuti nila. Because sometimes we just have to sit down and live with them, na intindihin yung nararamdaman nila. And, since nabanggit niyo yung change management, nag-agree naman kayong tatlo doon. Yes. Okay, yes, yun. So, paano naman natin yung i-apply sa BPO? Like, ano yung step-by-step approach para sa mga success? Gano'n. I think the first step is conducting a readiness assessment, 'di ba? Kasi kailangan malaman kung saan part nagkakaroon ng resistance, 'di ba? Kailangan i-figure out natin 'yon. And also, if na-figure out na natin kung saan ba nag-resist yung mga employee or which teams or kind of roles na naapektuhan ng resistance. And 'di ba, something pag nagkaroon ng resist, magkakaroon din ng fear or common fear na nafe-feel ng employee. Isa pa dyan, kailangan nating mag-create ng clear communication plans. Dahil kailangan natin i-explain sa mga employees natin kung bakit kailangan ang automation at kung paano magbabago ang roles nila. Isa pa, kung ano rin ang mabe-benefits ng AI para sa business at sa kanilang pagproseso sa araw-araw ng kanilang trabaho. So, yung communication na sinabi ni Ira, kapag ka na-implement na ito ng maayos, dito na papasok yung
different types of transition kung saan kailangan nila mag-coaching sessions, yung upskilling, or even job redesign. Kasi 'di ba may changes nga tayong kailangan i-adapt. Pwede rin silang mag-workshops. And example na lang nito is yung repetitive task na automated na. Pwede silang mag-retain for analytics, customer insights, or higher value tasks. So technically, yung sinasabi nyo na change management sa AI integration sa BPO companies, ini-ensure nito na yung mga empleyado hindi nila ma-feel na left behind sila. Pinaiiwan sila. Dahil sa workforce, kung may specialized na tinatrato yung kumpanya or tinitraining yung kumpanya, dapat hindi ma-feel ng lahat ng employees na nag-left behind sila. Also, dapat alam nila, dahil nga sabi ni Aida, kung paano magbabago yung roles nila. Dapat roles are clarified. Dapat may clarity, maiko-communicate sa kanila ng clear. And lastly, ini-ensure ng change management, yung adoption, smooth lang siya. O di kaya walang masyadong hurdles or mga problema along the way kapag nag-show na ng resistance yung mga empleyado natin. Alam mo, tama ka. Like, agree ako sa'yo, agree. Diba? Kasi, minsan kasi, kung walang change management, di ba? Like, kahit gano'ng advance or kataas yung technology, mas mataas pa rin kasi yung risk to resist, di ba? Like, di ba? May low moral, may something productivity, magdadrop siya. And also, alam naman natin kapag walang motivation yung empleyado, syempre yung something engagement nila, magdadrop, di ba? Magdadrop down. At nakaka-apekto sa kumpanya, syempre. Dapat maintindihan natin na AI integration isn't just a tech issue. It's also about people, processes, and also the culture, our culture. So, sa totoo lang kasi guys, i-add ko lang sobrang importante ng change management kasi nagbibigay siya ng feedback sa ginagawa ng organization eh. And after that feedback, pwede nating baguhin yung workflow, yung training, and yung support na kinakailangan ng employees para maka-adapt tayo sa technology ngayon. Tama. Grabe, so sa mga listeners natin, yun, third segment pa lang yun ang podcast natin. Grabe, ang laman, di ba? Ang dami na agad natutunan mula sa challenge AI integration, sa intervention, and also kung ano ba yung best na sabi nila, and kung paano natin yung gagawin. So ngayon, water break mo lang ang ating mga viewers, no? Pwede na ako pa? Ang laman na. So, water break muna para sa ating mga Wala kami water. Water break muna. Sakto, may tubig pa ako. Wala na kami tubig. Dapat 1 liter yung binigay. Ganun kang tabi niya. Diba? So, para sa ating mga listeners, hulaan nyo kung ano ang ating next topic. Parang may idea na sila eh. Hey! Hey! Ang ganda ng song na yan, grabe. Oo. Nakaka-burnout. Sakit nga yan. Uy! Ito yung may ingay. Oo ha? Din kita minahal. Okay. Din kita minahal. Ang gibat sa dibdib, guys. So, para sa ating mga listeners, nahulaan niyo ba kung ano next topic natin? Kasi, hindi ko parang ibang burnout yun. Ramdam niyo ba? Kasi Iba yun ramdam ko yung burnout yata yung nararamdaman ko. Ibang burnout yata. Grabe, parang in all aspect talaga nakaka-burnout siya. Totoo, parang in all aspects, nararamdaman natin yung burnout. No? So, ayun na, nahulaan niyo ba mga listeners natin? Kasi, ito yung next topic natin. Employee burnout and burnout. Imagine this, call center agent ka, everyday pa ulit-ulit yung ginagawa mo lang pag-usap ka sa customers. Lalo kapag sa calls, kapag voice pala rather, kapag voice. Tapos, minsan may line shift pa,
Tapos kailangan mo palagi nakasmile and yung sound ng boses mo lagi pleasant at saka inviting yung boses mo. Kasi ikaw may personal stress ka, dapat good vibes ka rin, di ba? Minsan kasi, about sa ganyan, may mga customers ba yung di bang frustrated na sila, demanding na sila. Tapos, syempre, as a agent, di ba, kailangan natin maging polite lang, maging calm sa pagsalita. Like, okay sir, may I help you something? Di ba ganun, di ba? Para mas, di ba, nakaka-stress din kasi, tapos dadagdagan yung pang-stress nila. So, ikaw na mag-adjust, di ba? So, plus, there's a pressure to, something pressure na, parang na ano siya, namimit siya ng KPIs yan. Correct. Kasi Princess, may idea din talaga siya, no? And also, syempre, about KPI metrics din yan. Pinapag-usapan yan na, stay tuned lang ha. Kasi, ganda kasi ang combination yan. May tinatawag tayong something na emotional, correct! Sabi ko, kuha mo. Although kasi stress din ako, like burnout din ako eh. Mabuti na lang yung host natin. Maraming ideas, di ba? Yun nga, yung tipong nag-shift ka something and siyempre nag-shift ka. And then, maraming workloads. Tapos pag yung bahay, magulo pa, talagang nakaka-burnout yan. Kaya naman, kahit pa paano, kahit pakiramdam natin, drain tayo, dapat we act like normal, like something na, uy, kaya ko to. Kailangan i-maintain ko yung emotional ko, di ba? Para may less stress natin, mabawasan. Alam mo, totoo yun. Tsaka thank you sa mag-compliment sa akin sa Ezekiel ah. Grabe, parang tatagal pa yung podcast na to. Parang mas marami tayo nagiging listener. So, ayun, i-share ko lang, tungkol sa topic natin. Yung mga nababasa kasi akong stories sa Reddit. Yes, nag-Reddit ako. Baka, yun sa inyo, mga listeners natin, nag-Reddit ako. And may mga nababasa ko din about sa burnout. Dahil nasabi kasi nung karamihan doon, nakakapagod ako pag voice. Kasi yung mga customers na Sisigawan ka. bakit wala yung wifi namin? Eh, buti naman sila nagbayad. Tapos sa'yo pa isisisi. Tapos gusto pa ng refund minsan kahit sila naman yung may kasalanan. Tapos, inabasa ko doon, isa sa tumatak sa akin, 15 years na daw siya sa BPO, nagtatrabaho. Tapos, yung sinabi niya doon sa kwento niya, sabi niya doon, I need to look into a healthier job. Tumatak talaga sa akin yun. Pero kasi, ganito kasi yan, hindi kasi yun about sa workload lang. Oo. It's about emotional labor. Minsan kailangan mo i-project na positive emotion ka kahit talagang hindi mo na-feel yung pagka-positive. Ganun sa BPO. So, sa BPO, imagine every call, kailangan mo maging cheerful, kailangan mo, tulad nga ng example praise kanina ni Mr. Elizari, kailangan mo maging cheerful kahit nakaka-frustrate yung customer kasi syempre yung mga customer, maraming BPO calls na madaming reklamador sila, okay? So that's a recipe for burnout kung walang copying strategy. Totoo yung sinabi ni Miss Ira. May isa pa akong sasabihin sa inyo na nabasa ko din sa Reddit. Baka magtaka kayo, ano yan? Reddit ka source? Ba yan sa podcast Reddit? Hindi po, nagbabasa lang po ng story sa Reddit. May mga research po ito, tsaka data-driven naman po yung podcast namin. So yun, isa pa sa nabasa ko din. Sabi niya, matagal na din siya sa BPO. Ang ako nakaka-burn out daw kasi, di ba repetitive tasks sa BPO? Sabi niya, parang walang growth. So nakakaisip siya at nararamdaman niya na parang wala na raw development. True, isa kasi sa core aspect yung growth and development ng isang employee. So, kapag hindi na nila nakikita mag-grow sila dun sa trabaho, mawawalan sila ng motivation to do the job. Grabe talaga kasi yung effect ng nature of work sa holistic health ng isang tao. Yung burnout kasi ng ibang workers, lalo na sa mga sa BPO industry, binabaliwala na lang nila eh. Kasi at the end of the day, sila nila, okay naman to, buhay pa dito. Okay naman, kahit burnout ka na, hindi mo nararamdaman, parang nagpa-pile up na lang siya, parang napupuno na lang yung bakit mo, parang nakakawala ng inspirasyon. Totoo yan actually. Kasi maraming mga employee na
marami silang bayarin, maraming bills. Siyempre, iisipin pa nila na marami silang babayaran. Tapos dadagdag pa ba yung emotionally burnout sa kumpanya? Hindi nakakatulong. Hindi nakakatulong. Yun nga, gaya nung sabi ni Miss Aina, yung sa bills, actually, pakiramdam ko yung talaga yung pinaka-rason kung bakit hindi umaalis or parang lalo na burn out yung mga employees. Kasi iniisip nga nila na may competitive salary sa minimum. So, parang kapag pinagpalit nila yun sa ibang job na mas mababa yung sahod, parang sayang naman. Sayang naman. Pero, yung emotional burnout kasi minsan nararamdaman din siya sa physical health natin. Physically, parang physical burnout na siya. Tipo, gaya nung sa nabasa ko, oo, ang dami kong binabasa sa mga listeners. Oo, ang dami kong binabasa. Ang dami kong binabasa. So, gaya doon sa isang nabasa ko, sabi niya, nagkaroon na daw siya ng chronic fatigue syndrome. Tapos, yung iba doon, nagkaka-insomnia. Like, hindi na daw sila makatulog kasi iniisip daw nila yung nangyayari throughout the day nung nag-duty sila or shift nila sa company. So sa mga listeners natin dyan, tulad ng sinabi ni Miss Princess, yung insomnia, naranasan ko yan, sobrang hirap talaga niyan. Kaya, makinig kayo ha, dapat talaga yung mga early signs of burnout, hindi yan basta-basta binabaliwala kasi pag burnout kasi di lang siya basta-basta talagang nakaka-apekto siya. Hindi lang insomnia, marami pang iba. Lalot-lalot na, pag nagkatrabaho ka tapos talagang burnout ka na, tapos di ka makatulog ng maayos, talaga, mahirapan ka lang. I think merong approach na ginawa si Charion, Sukmungkol, and Puyud noong 2022 para makapag-cope tayo dito. Yung super simple concept lang siya ha. Kailangan mo maging aware, present, and intentional sa bawat moment. Pero sa BPO, pwede maging effective kasi it gives employees a way to pause, reset, and handle stress better. May point kasi na parang pag walang mindfulness, lahat ng stress dadaan yun sa kanila. Yung alam mo yung kahit isang call lang, one bad call, pwede nun masira ang mood ng mga empleyado, the whole shift. So pero if they practice mindfulness, they can take a mental pause, breathe, and respond calmly. Kailangan nilang i-practice itong mga nabanggit ko. So parang sinasabi mo is mindful acts like buffer or sa emotional load nila. Mm-hmm. It's also helpful for younger employees na sila pa rin ay dapat na nag-a-adapt ng bagong learning kung paano i-handle ang stress. So mindfulness helps prevent overreaction and helps them to build resistance early in their careers. Pero interestingly siya ha, kasi alam nyo ba kapag single daw na empleyado, sila yung kadalasan na nasi-stress, na-burnout sa trabaho. Kasi kapag may asawa ka, meron magtatanong sa'yo na, oh, kamusta naman yung araw mo, 'di ba? Kaya at some point, kailangan na natin humanap ng partner. Alam mo, hindi mo talaga naiipad yung mindfulness acts na binanggit nila kanina. Dapat may partner. Ito tinatawag na may home. Yeah. Kidding aside, ang practical insights, we can embed mindfulness into daily routines, gaya nung sa simple breathing exercises, tapos reflective pauses between calls, gaya nung nasabi ni Ms. Ira, tapos gaya nga ng mga nabanggit nila, dun sa research kasi sinasabi doon, dapat ina-target natin yung high-stress teams, supervisors, younger staff, at saka yung mga single employees. Dagdag ko lang ha, what if pag-usapan natin yung about sa job demands, di ba? Sa yung yung tinatawag nilang something job demands, agent those sa back-to-back calls ba yun? Di ba back-to-back calls? Tama pala. Akala ko mali kasi okay. So dito naman, it's like the complex client na
nakaka-experience, nag-request pala ng something experiment about sa kung paano ma-burnout ng mas mabilis. And also, natakal yung sa mindfulness, so dito siya papasok. So, mindfulness is something special siya na nakaka-apekto or nakakatulong para yung ma-slow down yung something mental exhaustion natin. And also yung natin, yung emotional resources mare-reset. Di ba napaka-importante nun pag nalaman natin yun. Kaya sa mga listeners natin dyan, makinig lang kayong mabuti ha. So, yung sinasabi ni Mr. Ezekiel, siguro, to-clarify lang, okay, na-clarify yung audience insert consultant. Pero kasi, yung mga, yung higher demand agents, yung binabanggit niya sa back-to-back calls, yung madaming tumatawag, tapos nakaka-expose, in a way na, ang daming request, tapos minsan, yung complex pa ng request nila. So, nakaka-burn out ng mas mabilis sa mga empleyado. Gaya nga ng mga nabanggit natin sa customer calls kanina, di ba? Mukhang kinakalimutan nyo ng mga supervisors, ha? Hindi lang mga supervisors, mga higher positions, ha? Huwag natin kakalimutan sila kasi, kumbaga, sila yung mas nakaka-feel ng additional stress sa kumpanya. Kaya, mas maganda na ma-practice nila yung mindfulness kasi dahil nga they're juggling team performance, also sa conflict din ng resolution and also escalations, kailangan yung mindfulness, yung pag-adapt ng mindfulness. It helps them to stay grounded while making better and decisions under pressure. Hindi makakatulong sa kanila para maging kalmado. Kahit puno-puno ng mga negative emotions, negative things sa kumpanya, makakatulong yun sa kanila para maging calm. Alam mo, nung nabanggit ni Ira yung about sa supervisors, bigla akong naalala, ang daming issues about sa mga TL, di ba? Sa mga team leaders. Alam mo yung during nung nag-lilindol, pinapabalik ng TL yung mga Empleyado sa loob. Sa loob, kasi daw, yung mga clients daw nila, yung mga accounts na hinahanap. So, minsan talaga, si TL, nagiging problema din. Di ba? Nagiging problema din. Kasi ang daming issues talaga about sa kanila. And minsan sila yung reason talaga eh. Makikita mo kahit sa Facebook, or Reddit, sa mga social media, talagang may mga story about kay TL na nagko-contribute sa burnout ng employees. Alam nyo kasi na hindi lang ang problema hindi lang naman yan about sa trabaho eh. Kundi dahil din yan sa katrabaho. Uy, grabe ha. Kung toxic ang environment natin sa kumpanya, magiging toxic din lahat. Pati processes and systems, magiging toxic. Kaya napaka-importante sa ating mga ka-HR dyan, hello, dapat may mga mata tayo sa buong kumpanya. Kasi lalo na din sa mga baguhang mga empleyado, di ba parang takot pa sila mag-voice out, lalo na kapag pagdating nga sa mga issues sa katrabaho nila, takot sila mag-voice out kasi nga bago pa lang sila, shaky pa lang ang standing nila sa kumpanya. So dapat may tayo nga at saka mata tayo na alaman natin kung ano talaga yung nangyayari sa kumpanya. Totoo yan. Kaya yung mga younger employees or younger generation natin dyan, dapat at a young age, tinitrain nyo na yung emotions nyo and paano kayo makakakope ng stress. Kasi pagdating nyo sa outside world, tapos bago pa lang kayo, mahihirapan kayong mag-adjust. Gaya nga ng sa nabanggit namin kanina, this segment is about employee burnout and well-being. So, dapat hindi lang basta sa burnout nakafocus yung mga employers, kundi sa overall well-being ng mga empleyado natin. Kasama dito yung sa mental health support, physical health support, and then lifestyle support. Although may HMO naman yung mga nagtatrabaho sa BPO, mas maganda pa din na prevention is better than cure, di ba? Yung ay hindi nila mag-graduate. And also, di ba, about company's commitments, talagang malawak yan, talagang huge part yan, something. So, if the management isn't something actively involved, so, doesn't provide something na resources. And also, the wellness, something yung, wellness program ba yun? Oo, wellness program. Nakalimutan ko kasi. So, sabi nga ni Miss Princess, the wellness program is hindi rin gagana or hindi magkakaroon ng something huge effect. And also, the employee naman kasi,
Na-notice na lang yung about sincerity, about sa ano nila, sa company nila, di ba? Siyempre, wag natin kalimutan yung collaboration, yung engagement natin sa employees, and hindi lang sa employees, sa lahat. So, bilang HR, hindi lang HR, kahit ano ka pa, mas maganda na magkaroon tayo ng engagement sa co-employers natin, co-employees. So, maganda na nag-engage tayo in program planning dahil hindi naman ibig sabihin na kapag nagdala tayo ng external experts like nutritionists, fitness coaches, or mental health professionals, kahit fit pa tayo, kung hindi naman maayos ang ating environment, hindi rin. So, the more inclusive, the higher the value. Saka, mas nabibilang employees yung peers sa kanila. Pero sa totoo lang, yung context rin napaka-importante kasi yung wellness program natin magkakaiba eh. Hindi naman pareho yung sa Manila, tapos pagdating sa Davao, ganun rin. Kasi magkakaiba yung demographics eh. So, very important na magkaroon tayo ng one-size-fit-all approaches na hindi mag-work. Kasi iba-iba yung culture ng organization, kaya tailor-based talaga dapat. So, medyo may confusion tayo. One size fit all daw na approach is dapat hindi dapat yun. Dapat hindi yung approach sa isang kumpanya, yung wellness programs na in-implement sa isang kumpanya, sa isang demographic allocation with different culture, ay applicable din dito sa life, for example, hindi gano'n. And, tama talaga yung sinabi ni Ms. Kabu. Kasi, kung tama yung magagawa, yung holistic wellness programs, mababawasan hindi yung pagiging absenero-absenera ng mga employees natin, and also mai-improve yung performance at makapag-boost yung job satisfaction. And gaya din ang sabi ni Ira, kapag nararamdaman kasi ng mga empleyado na inaalagaan sila, inaalagaan, di ba? Most likely, perform sila better. Kaya dapat alagaan natin yung mga empleyado natin. Again, guys, ang burnout is inevitable, lalo na sa mga high-stress BPO roles. Pero something naman is, kahit ganun siya, is manageable naman siya. Kaya, guys, kaya niya na. Okay. So, let's talk about practical examples. Ayan, maganda yan. For example, ergonomic interventions, adjustable chairs, proper monitor health, and equipment that prevents physical strain. So, physical comfort can reduce fatigue and indirectly reduce emotional exhaustion. So, yung physical comfort, hindi lang yung emotional, dapat samahan din natin ng physical comfort. Hindi yun makakatulong yun para mabawasan ang problema. At isa pa, mababawasan din ang mga negative sa stress. Kasi di ba nga, sabi ni Ira, hindi lang dapat emotional. Kapag hindi ka kasi komportable sa upuan mo sa desk mo, ang pangit ng desk mo, hanggang dito yung desk mo, Dapat sino balance. magiging komportable doon guys, di ba? Hanggang dito yung desk mo, ay ang liit mong tao, tapos yung upuan mo, di ba yung upuan mo sobrang taas, di ba? Dapat komportable lang physically, emotionally, and also mentally dito sa workplace. Alam mo yung sinasabi ni Miss Princess, talagang ang ganda nun na. Imagine, hanggang dito yung desk mo, paano magsulat sa kumain yan? And, syempre, bigyan ko ng tip. So, this is another tip about sa sinasabi ni Miss Ira and syempre, sinabi ni Miss Princess. So, dito naman is isama natin yung about sa resilience building workshop. So, dito, tinuturoan nila yung mga agent kung paano ba maging something calm. Something kung paano makipag-usap ng maayos sa mga difficult clients. Syempre, di ba, like sinabi ko kanina, maraming mga clients na mahirap intindihin. Kasi, nandun yung burnout di ba? And also, ito, dagdag ko lang.
Like something, if we have something, skills like emotional regulation or empathy, mahalaga to, empathy. Kailangan malaman natin kung ano bang emosyon ng tao. Kailangan alam natin yan. Siyempre, tao lang tayo eh. We can directly feel each other something nararamdaman. And I think that tip is, siguro hanggang doon lang muna kasi, hindi kasi marami pa nga sabihin mamaya eh. Yung mga tip pa tayo mamaya eh, di ba? Para lang yung mga listeners natin hindi maboring or something hindi sila, uy, baka wala na itong ibubuga or something wala na. Meron pa guys, kaya manood na kayo dyan. Abangan niyo yung next tip niya. Huwag kayong maalis dito sa podcast na to. Okay. So, isa pa sa napakahalaga ay yung support from your peers. Alam niyo yun, kahit younger employee ka, kung meron ka naman support na nakifeel sa iyong nakakatanda or hindi lang naman sa nakakatanda, kundi sa higher position, like HR, dahil na may engagement na kayo, nakakatulong yon para ma-reduce yung burnout risk. Kasi nga, nag-share kayo ng knowledge, nag-share kayo ng experience. And also, dapat talaga ma-foster natin yung positive working environment sa ating organization. Pero syempre, kailangan din natin ng proactive and long-term strategy. Napaka-importante niyan para ma-integrate yung well-being into the company culture. We should make it part of onboarding performance discussion, and everyday HR practices. It shouldn't be an afterthought or once-a-year program lang. Kaya nga lang sinabi ko kanina, tandaan yung mga listeners natin, yung pag-prevent or pag-anati sa mga employee natin, lalo na hindi nila mag-feel yung burnout. Or di kaya malesen yung degree ng burnout na nararamdaman nila. Napaka-importante kasi ni-improve nito yung productivity, retention, and also yung moral ng employees natin. And in turn, syempre sa efficiency and effectiveness na nagkakaroon yun ng domino effects. Kaya dapat, lagi natin sinasabi lang sa HR, yung mga human resource or yung mga tao, empleyado natin, ang most important asset ng company. Kaya dapat talaga, patuloy natin sila, iparamdam natin sila, na ganun sila ka-importante, top 1 asset sila. Kaya dapat ganun yung iparamdam natin sa kanila. Yes, exactly. Dahil nga, ang mga employee kasi, napapansin nila kung ang kumpanya ay nag-i-invest sa mental or happiness ng mga empleyado. So, it's a win-win. Isa pa, mas masaya magtrabaho ang mga employee kung nakikita naman nila na pinapahalagahan sila at may care sa kanila ang kumpanya. Pero sa totoo lang mahirap alagaan ang lahat at ibang responsibilidad kung hindi mo kayang alagaan yung sarili mo. Kaya dapat meron tayong mag-aalaga sa atin. Pero on a serious note, nagsisimula talaga lahat sa sarili. Be gentle to Sa ating mga listeners, alagaan niyo yung sarili niyo, be gentle to yourself. And alam niyo, ito yung usapan natin about employee burnout and well-being. Parang, wow, napamahal na ako lalo sa sarili ko. Wow, parang mahal ko na yung sarili ko. Hindi na naman kailangan magmamahal ng iba. Oo, di ba? Mahal niyo yung sarili niyo. Parang kahit Love yourself, guys. kahit Yes. hindi niyo ma-feel na Hindi kayo kamahal-mahal. yung mindfulness. Wow, dapat sarili mo na. Oo. Para kahit paano naman, may nagmamahal sa inyo. Sarili nyo nga lang. So, lipat na tayo sa segment 3 natin, which is employee turnover and retention. Alam niyo na, alam ko. Sa isang subject, yung seatmate ako. Tapos, pinag-uusapan namin yun is employee retention and turnover rate. Tapos, nag-joke siya sa akin. Sabi niya, I asked the HR manager if I could get promoted. He said, sure, to the customer. Alam mo yung feeling na, sige, ipopromote ka bilang customer na lang. Hindi ka na empleyado. Yung feeling na napapromote ka out of company, di ba? Sabi friends hindi lang siya promote nag-outsource pa siya. Pero alam mo yung perfect yung joke niya, pang joke na bang matalino. Di ba? Kasi, minsan kasi, ganyan talaga ang feeling kapag mataas ang turnover rate, di ba?
Like something, parang lahat gustong umalis or sadyang inalis. Pero sa totoo lang, nagiging relatable yung mga jokes ni Princess kasi real life issues siya within the organization eh. Kasi hindi porket mataas yung rating ng company mo, babaliwalain mo na yung empleyado. Kasi kapag ka naramdaman ng empleyado na nabaliwala sila, dito na papasok yung employee turnover, maghahanap na sila ng iba na magtatrato sa kanila ng tama. So, ayun pala, no, dapat pala talaga tinatrato ng tama. Ayan. Bago tayo start muna tayo sa business. Miss Ira, explain mo naman sa ating mga listeners kung ano ang employee turnover or attrition. Thank you. So, ang employee attrition or turnover is basically kapag ang employee ay maalis sa kumpanya. Pwedeng through resignation or retirement, pwede rin termination, or even internal movement. Ang importante dito is how their departure impacts the organization. Lalo na kung hindi agad napapalitan or nagkakaroon ng skill gaps. May dalawang klase kasi ng attrition eh. Merong voluntary. Yung kusa talaga silang umaalis. At meron din naman yung involuntary, like layoffs or performance-related exits. Usually dyan, ang malaking problem ay high voluntary turnover dahil indicator ito sa may internal issues na kailangan ayusin sa kumpanya. Ayan, na-explain na sa atin kung ano employee turnover and attrition. Alam niyo, mula nung estudyante pa lang tayo, syempre nag-aralan natin, inuulit-ulit lagi sa atin yung mga bad effects ng turnover. Gaya ng sa pagbaba ng moral ng mga employee, yung productivity bumababa, at saka mas nahihirapan yung mga natitirang empleyado. And also, nagkakaroon ng decline sa customer satisfaction. Pero ang tanong ko, ano ba talaga yung common reasons kung bakit madaming umaalis na empleyado? So, yun nga, maraming rason kung bakit umaalis yung empleyado. Una-una na rito yung hindi na nila nakikita na nag-grow sila within the company or the organization. Pangalawa, yung poor leadership ng management or leaders kasi instead of teaching them what to do, hinahayaan na lang nilang mga payo mga employees. Tapos, isa pa yung mababang sweldo. Like, marami kang ginagawa sa organization or sa company, pero at the same time, parang hindi naman enough yung sahod na nakukuha mo. Pang-apat pala is yung toxic culture, yung parang binabackstab nila si TL instead of approaching them. Tapos last naman is yung better opportunities outside the organization, like mayroong employer referral, sasabihin ng friend, uy, dito ka na lang sa amin, mas maganda dito, mas madaming benefits, mga ganun ba? Ano kasi, di ba? Kung iisipin natin, hindi lang sila basta-basta umaalis sa kampanya, like sinasabi nilang, sinasabi nila na ayaw na empleyado. Kasi di lang basta ayaw yun eh. Kasi diyan kasi naiipon yung something na tinatawag nilang pagod, di ba? Like, Joe, pagod ka na ba? Ganun. kidding aside. Doon nagkakaroon ng pagod, pressure, sa unfair treatment. Kaya di lang siya basta-basta masabing ayaw ng employee sa isang company. Kasi, ganito kasi yan. If something na may nangyari, kunyari, example lang may company ka, and maraming empleyado. Tapos, ganoon nga, unfair treatment, nakakapagod na. Tapos, ma-surprise ka bang pag umalis sila? Something, makasya ka ba? Umalis to. O, di ba hindi? Kasi di na siya nakaka-surprise. Kasi, if ganun yung treatment sa'yo ng isang kumpanya, wala nang surprise doon. Kasi, at the end of the day, ang mga empleyado, hindi lang sila basta-basta umaalis ng walang reason. Kasi, ang empleyado kasi umaalis yan, kasi ayaw nila, something, ang pangit na ng environment, hindi na siya healthy, o pagod na, toxic na, kaya yun, umalis na sila. And also, yun nga, mas okay din sa empleyadong mawala sa ganong environment. Kasi,
as long na doon sila mag-stay, wala nang growth. Kaya yun na lang, umalis na sila. Yes. Tumpak na tumpak ang sinabi mo, Mr. Rosario. Ano? Para mas maintindihan pa natin kung bakit nagkakaroon ng ganitong sitwasyon, dito na pumapasok yung diagnostic models tulad ng McKinsey 7S. Yung tumutulong para makita kung alay ba ang strategy, structure, systems, skills, staff, at shared values. Actually, marami pang iba. So, kapag hindi tugma yung mga mismong issues na sinabi ko, Ezekiel, ayan na talaga. Diyan na talaga nangyayari ang ating issue. So, ayun na banggit na din nila kung ano yung common reasons kung bakit umaalis yung mga employer. Eh, ano naman ang mga ginagamit ng organizations para mabawasan naman yung turnover rate nila? Maraming paraan kung maraming paraan na pwedeng gamitin para bawasan ang turnover rate nila. So, example na lang ito dyan is, with diagnostic model ba yun, di ba? Yes? Organization kung assess kung saan sila nagkakaroon ng disconnection sa bawat isa. And also, kung growth-oriented ka naman, or something strategize and yung skills mo talagang napaka-common or outdated something siya, so magkakaroon ng frustration sa iba. So, ganito. Kung sobrang hierarchical na siya or something yung unsatisfied or dissatisfaction. So, ito naman, may mga pwede tayong gamitin, like gamitin natin yung McKinsey 7S ba yun? As I remember, pinag-aral natin yun nung college tayo, di ba? Nabanggit ni Miss Ira yung something model na yun. Something napaka-useful talaga yan eh. Like, kunyari, shared values. Kung ang company ba is may encourage siya something gantong creativity. And the second one, listeners, tandaan nyo to, system. Kung may tools ba for collaboration. Example na lang dyan, about 2 companies magko-collaborate and yung tools nilang ginagamit is nag-match up, then magkakaroon ng growth. Ano nila yung each other belief and values, di ba? So the last one is skills. Importante yan. Kailangan well-trained yung employee mo for innovation. And yun nga, kung may kulang pa dito, ang employee, something may stock sila eh. If hindi nila alam yung gantong tools na pwedeng gamitin or something, hindi sila magkakaroon ng growth. So, kailangan, yan. Kaya may mga maalis, di ba? Kasi wala na. Kaya ganun. So, idagdag ko lang sa sinabi ni Ezekiel yung environmental scanning which is PESTEL plus industry analysis. Yung PESTEL analysis kasi ginagamit siya para malaman kung ano yung external pressures na kinakaharap ng empleyado or the company. So, unang-una na dito yung economic downturn. Yung economic downturn kasi, dito napapasok yung budget cuts kasi 'di ba there are times na hindi enough yung budgets ng isang organization. Since nagkaroon nga ng budget cuts, malilid siya sa pagiging stress ng mga empleyado kasi iisipin nila, saan kukuha ng pambayad dito, pambayad dyan, pambayad dito. Tapos, next naman is yung technological changes. So, ngayon, kahit estudyante kayo, ma-aware na kayo kung ano yung technological changes kasi 'di ba from textbooks to smartphones na magkaroon ng social media or different types of platforms. And next naman yung industry competition. So, yung industry competition, nagkakaroon siya ng employee being pouch na naglilid kung saan umaalis yung mga empleyado sa specific industry kasi pagod na sila eh. Lalo na kapag nalaman ng mga empleyado na hindi enough yung knowledge or hindi sila train, instead of adapting to the change, ang ginagawa nila, umaalis na lang sila. Yeah, so totoo lang kasi marami naman talagang paraan kung paano mag-improve ang isang kumpanya. Pero bakit hinahayaan pa rin ng iba na umabot sa puntong kung saan na lang talaga umaalis ang mga empleyado? Hindi ba nila naisip na doon pa lang sa scenario na yon dapat dapat kailangan nilang gumamit ng mga ways talagang makakatulong kung paano magstay ang mga employee for the better improvement na rin ng
ating mga kumpanya. So, ang laman ng mga sinabi ng ating mga guests, pero gusto ko lang din ilagdag no? Kasi pwede rin natin dito ipasok yung strategic plan, di ba? Kasi inaalaw nito yung mga workers and the organization to see a clear direction and saka ma-feel ng ating mga workers na talagang tinitrain sila na may plano na i-upskill or i-reskill sila. At dahil doon, mas nagiging engage mga empleyado natin. And also, sa strategic planning, parang ini-inform tayo, ano ba tayo ngayon? Oh. Ano ba tayo? Pero strategic planning, ano ba tayo ngayon? Ano ba yung gusto natin maging? And ano ba yung mga capabilities na kailangan natin ma-possess? Kailangan ma-possess ng mga workers natin and also the organization itself. Tsaka, dagdag ko pa dun, dagdag ko pa dun yung innovation. Yung oriented culture kasi, it doesn't mean na tech lang. It's also about mindset. So, yung innovation culture, dito na naka-include yung psychological safety ng mga employee. Yung pag-encourage ng mga new ideas, rewarding creativity, also yung providing tools for examination, for experimentation. So, kapag ganito yung environment, yung mga employees natin, they can feel na they feel valued and mas feel nila na may care sa kanilang kumpanya. So, yes, they less likely to leave dahil sa ramdaman nga nilang may na-appreciate sila and also may care nga sa kanila ang kumpanya. So sa akin in addition ka lang yung strengthen something provider, di ba like, so client leadership benefits employees too, di ba? Like less friction, clear communication, and mas stable yung workflow. So meaning less something less stress and magkakaroon ng higher satisfaction sa mga employees. And also about sa investment ay something new and company, like something yung yung something outdated yung system nila, like parang parang dati pa. Di ba something nakakatamad gawin? Pero yun nga, kung mag-invest ka naman something, kailangan meron ng automation, digital HR tools, training for skills, mahalaga yan, and modern communication platform. So sa pamamagitan ng ganong investment na i-cope mo, magkakaroon ng gana yung employees na magtrabaho, something, yun nga, nasa modern tech tayo. What if modern tech yung gamitin natin? So nagkakaroon ng engagement between sa employee, or nagkakaroon sila ng mas matindi pang motivation to work well. 'Di ba? Exactly. So, palagi din natin tatandaan na yung attrition or yung turnover, hindi lang siya basta problema ng HR. Isa rin yun na organizational health indicator sa kumpanya. So, different solution na makatulong sa atin para ma-diagnose sa mga ganitong issue like employee attrition nga. Before employees decide to leave, and intervention only work if leadership is committed to building a strong culture and empowering employees. So, maganda nga na yung mga leader talagang committed sila. And syempre, kumbaga ang goal nila ay talaga mag-grow. Hindi lang mag-grow ang kumpanya, kundi mag-grow din ang kanilang mga employees. So, ayun ang takeaway, no? Napaka-meaningful yung sinabi ni Ayun na hindi lang dapat yung organization in terms of profit, yung nag-grow sa organization sila. So, since nabanggit na kanina yung innovation, actually related to sa next segment natin, which is global innovation and marketing. Kasi dati sa BPO, focus siya sa cost saving, yung murang labor na, tapos i-standardize task. But the industry is evolving. And kapag hindi nakasabay yung Pilipinas, this is very alarming para sa BPO industry. Kaya nga nang sabi ko, dati yung mga clients, they will pay cheap for the labor, and you have to finish the task for them. Pero ngayon kasi,
hindi lang basta gusto kong gawin mo to, gusto nila kasama ka nila mag-innovate, mag-contribute ka ng ideas para kumbaga, parang magkaroon ng bagong ideas sa organization nila. Hindi lang basta yung outsource na pinapagawa sa'yo, but they want you to integrate with them. Alam niyo ba yung, for example, yung sa mga AI na kung saan pinapatest nila yung AI, tapos naghingi sila ng feedback dun sa mga nag-test ng AI. For example, sa BPO, tinatest na nila yung AI, naghingi silang ng feedback kung paano nai-improve yun. That is an example na hindi lang basta gawin mo to, kundi innovate with us. So, hindi na talaga sapat yung phrase na magaling mag-handle ng calls. Dahil nga, yung mga kliyente ng BPO, puro sila tanong na ganito, bakit po ganyan. So, ang ine-expect nila, magkukontribute yung employee ng BPO ng solution sa kanilang problema. So, actually, nabanggitan natin kanina, yung outsourcing has become innovation. Oriented instead of just cost-oriented. This means na yung mga kliyente, mas gusto nila yung higher value services. Dahil nga, kasama na dito yung data analytics, yung digital transformation support, yung process re-engineering, and also yung industry-specific expertises. And for the Philippines, grabe, sobrang laking challenges na kinakaharap yan ngayon. Kasi 'di ba, historically nasanay tayo sa standardized voice and back office work. Pero ngayon, sobrang demanding na ng market and gusto nila mas higit pa ang makuha nila kaysa dun sa ino-offer natin today. Totoo, parang yung pressure sa mga kumpanya yun, kasi hindi na gumagana yung porket cheap labor, di ba? Ang baba kasi ng labor dito sa Philippines, kaya nag-outsource sila, kaya sila. Hindi na yung gumagana, hindi na yung unique selling point para sa mga companies. Kasi even sa ibang mga bansa, gaya ng India, Europe, may competitive salary sa kanila. And also, yung AI, di ba nabanggit natin kanina yung AI, automated systems. So, isa din yung sa walis para sa mga empleyado natin and also global competition. Kung makakasabay ba talaga tayo sa AI integration ng ibang BPO companies. So in other words, yung pag-rely sa mura kami kaya dito kayo mag-outsource, hindi na yun ngayon nag-work. Dahil nga, yung mga providers, dapat mag-offer sila na mas specialized, tsaka yung high value services. So, dahil nga yung mga kliyente, lalo na yung kliyente ng mga BPO, dahil nga nag-expect sila ng high value services, dapat hindi na routine work. Hindi na routine work. Yes. Like, di ba, pinaninindigan natin kasi lalo na ang mga companies ay need mag-invest like something upscaling and also the hiring specialists and also the developing new service capabilities. Pero di ba kasi, pag sinabi natin hiring specialized workers, ibig sabihin nun, higher wages na babayaran natin sa kanila. So, parang na-stuck yung mga companies sa nandun yung pressure sa kanila. Nag-i-stick ba sila sa cost base or mag-jump sila or mag-take sila ng lead into an innovative oriented na gaya ng sabi ni Aina. So, nandun yung pressure sa kanila na Oo, andun yung pressure kasi nga, di ba alam naman natin na possible ang change if sufficient yung resources natin. Kaya nga nandun talaga yung pressure eh. Tapos, i-consider pa natin, hindi ganoon karami ang workers na with advanced skills dito sa Pinas. Gaya nung nabanggit ko kanina sa AI integration, yun sinabi ni President Jack Madrid na hindi talaga maliit yung pool natin, yung talent pool with advanced skills. So parang itong mga kumpanya, nagagawan sila sa isang talent pool at doon in turn, tumataas yung wage pressure and turnover kasi nga, limited. It's a tough cycle, sa totoo lang. Idadagdag pa natin din yung innovation. So, yung oriented outsourcing kasi, it requires flexible and
trust-based relationship. Hindi lang usual service level yung agreement na mayroong very specific performance targets. It's like having a contract na functions as a high pressure performance checklist na where every metric counts and everything is monitored. Most BPO contracts in the Philippines are still transactional. So, clear metrics yung inaalala and also fixed scope tsaka cost-oriented. Ito yung mga arrangement na discourage via sa experimentation. So, ang nagiging problema talaga, kasi kung isipin natin sa sinabi ni Ira, parang nagiging problema talaga is the fact that innovation needs room for trial and error, creativity, and partnership. Parang, yung alam natin, you can think out of the box. Di ba, relate siguro kahit sino, even our listeners, you can think out of the box. Kasi you are caged within a system and hindi ito pinafoster yung innovation. Kaya, ang hirap nun. Ang hirap i-promote ang innovation. Lalo na empleyado ka lang. Ang hirap i-promote ang innovation. Kung yung sistema mismo is pinipigilan ka. Yun nga, yung mga tulad natin, yung mga nabanggit natin tulad ng global pressure. So, isa lang yan sa mga sinasabi noon sa BPO. Like, Philippine BPO companies must evolve fast or risk na magkaroon ng loss about sa clients. And so, magitan na nagkakaroon sila ng more innovative providers elsewhere. So, dito naman, napapag-usapan natin about losing contracts or being replaced by automation. So, alam niyo yung being incompeted by other countries. Kasi nga, mas mas advanced yung technology, mas maganda. And also, nag-struggle din sila about sa pag-hire ng mga specialists. So, kung survive naman talaga natin yung global pressures, no? Ito na yung mabibigay ko, yung best na mabibigay kong suggestion na OD intervention. Ito yung conduct ng strategic planning na kasabay ng change management. Bakit? Dahil yung global competition kasi, it requires companies to continuously innovate. Hindi lang doon, kundi mag-i-improve na rin doon ng performance. At it can modernize operations. So, you can do that without a clear strategy and a structured way to implement change. And totoo yung sinabi ni Ira. Kasi yung agree ako dun sa strategic plan. Kasi diba yung strategic plan, it allows us to see beyond kung ano man tayo ngayon. And also, ginaguide na tayo nito kung paano tayo aalala sa global market trends. And I think ang best part nito, yung environmental study, para malaman natin ano ba yung demand ng clients at saka ano ba yung in-offer ng competitors ng organization natin or ng company natin. Oo, tapos from there, companies can align internal capabilities to high-value services tulad ng data analytics, automation support, industry specialization, AI integration, and digital customer experience. So, yung strategic planning, pwede siyang maging roadmap for evolving from a cost-based business model into a value and innovation-driven provider. Pero gaya nga lang sabi ni Isica kanina, hindi lang enough kung strategy yung gagamitin natin eh. Kasi yung transformation from low value to high value, dito na papasok yung change skills, culture, at saka process kung saan makutulungan yung company na magkaroon ng redesigning the structures, yung workforce, kung ititrain yung employees, at pag-train ng and pag-adapt ng new technologies. And also may something kasi like will all add up, di ba? For example is moving account from pure voice to hybrid analytic plus customer experience course pa tulad ng upskilling, programs and redefining KPIs and also about sa roles of transitions and client communication.
And the last one is the process redesign, di ba? Exactly. Ang daming diagnostic models na pwede natin magamit sa strategic planning at saka sa change management. And one of them is the McKinsey 7S. Kanina ko siya binabanggit. So, kumparas din nga na nabanggit natin kanina sa employee turnover, bukod sa pagtukoy ng gap sa strategy, sa structure, sa culture, at saka sa people, pwede rin na gamitin ito para maintindihan kung paano nakaka-apekto ang global competition at market pressure sa ating ekonomiya. For example, kung hindi align ang strategy sa structure o kulang ang skills at capabilities, pwede tayong maliit sa opportunities. Pwedeng mag-lack din sa opportunity ang isang company. May hirapan sa pag-adapt sa competition. Sa ganitong paraan, malinaw kung aling part ng organization ang dapat improve para maging agile at competitive. So, I think, isa pa, may masasuggest ka ba? Oo, meron yung Berkeley Twin Model. So, medyo nawala ako. So, yung Berkeley Twin Model kasi, sinabi niya yung differences between transformational factors and transactional factors kung saan nakatulong siya to identify the changes na makakatulong sa performance. Alam, yung mga kumpanya kasi, lalo na yung mga startup pa lang, yung mga bago-bago pa lang. Although sa BPO industry, talagang may kasalayan na yung mga companies. Pero, just to, akala kasi nila, basta plano, basta strategic planning, basta environmental study, na hindi nila kinoconsider yung diagnostic models. Na, gaya nga na nasabi mo, ina-identify nito yung gaps between different entities or different aspects ng isang organization. At napakalaga nito kasi i-improve nito yung capabilities and readiness ng isang organization. At saka, yung mga diagnostic models, binibreakdown kasi nito yung complex system and kung parang maliliit na steps kung saan naiintindihan better ang organization and ng mga stakeholders nito. Kasi kapag, for example, yung isang problema, hindi mo binrake down, parang hirap isipan ng solution nila. Kasi may mga loopholes, may mga gaps na hindi mo ma-address. Kung isa lang yung pagpupunsan mo din sa problema, isang aspect lang, hindi mo mapapansin yung ibang aspects. So, itong mga diagnostic models, nakakatulong siya kasi may mga gaps between different aspects na lalaman natin, na bibigyan natin ng solution. So, yun na nga. Gaya ng sinabi mo, aside dyan sa sinabi mo, nagpro-provide din siya ng clarity sa HR and executive to create targeted interventions instead of random or reactive decision kung saan masasagot yung question na nasa na tayo and ano yung kailangan nating change na gawin para maabot yung global. So, siguro, para sa akin, masasabi ko na yung global competition, it doesn't wait. So, yung BPO, actually hindi lang BPO, kung ang mga company dito sa Pilipinas, kung gusto nila talagang ma-survive ang dumadating na dalubyo sa kumpanya, kailangan nila mag-innovate. Actually, hindi lang ang BPO. Dapat lahat ng company, kailangan nila mag-innovate. Hindi lang innovation, kundi specialization and strategic transformation. Pero kaya natin to. Yung Pilipinas kasi, it has a talent. Kaya natin maggawa ng maraming experience, tsaka marami tayong potential na talagang mag-lead kung may right strategy. Totoo. Tsaka para sa mga listeners natin, i-emphasize lang natin yung importance ng reactive versus proactive. Kasi kung reactive ka, tsaka yung parang meron kasi yung ibang company, standardized na sila. Kung saan kapag nandiyan yung problema, sa kanila harating. Minsan kasi may mga standards tayo or mga solution na hindi applicable sa ibang problema. So, dapat proactive in the sense na na-anticipate natin. Kaya, di ba, kanina nung simula pa lang, sabi ni
ni Ira, super important talaga ng forecasting. Kasi nga, nalaman natin, ano yung pwede may experience natin. Tsaka, in that sense, nagiging proactive tayo yung approach natin and the strategy natin. So ngayon, sobrang dami natin na pag-usapan sa challenges. Grabe yung challenge. Ano kalaman? Mula sa mga challenges hanggang sa interventions and even diagnostic tools, napakadami na discuss natin. Ngayon naman, gusto ko kayong tanong, kasi diba, yung Filipinos, meron silang unique power pagdating sa workplace. Unique yung culture natin, yung values natin pagdating sa workplace. Ngayon, meron tayong mga values, Filipino cultural values, na nakaka-apekto sa work environment natin. For example, yung pakikisama, yung hiya, tsaka yung power distance sa mga nakakataas. So, as OD consultants, as OD and HR consultants, gusto ko kayo tanong, paano mo nga ba maa-align ang OD initiatives mo sa actual behavior and mindset ng workplace? So, let's start muna explain yung kung ano ba yung, or intindihin kung ano ba yung Filipino cultural values. Sa atin kasi pag sinabi Filipino cultural values inside the workplace is pakikisama di ba? So parang instead of mag-disagree ka or mag-disagree ka or magkaroon ng conflict and mag-cause ng downside, mag-a-agree ka na lang sa sinasabi ng teammates mo no? Kasi nga, ito yung parang, yung pakikisama yung group harmony. So parang, ayaw mong mag-help out, or di kaya ayaw mong mas-set aside. Kaya, kahit may iba kang mga idea, or nagdi-disagree ka naman sa idea ng grupo, magkakaroon ka naman ng pakikisama ng group. Kasi nga, yun yung nature ng pakikisama. It's about harmony sa isang group. So parang, peer pressure siya, but in a positive sense. Yung sinasabi ni, yung somehow, sinasabi ni Miss Camille, is pwede siyang maging positive sense, yung peer pressure. If maganda yung kinalalabas ng pakikisama. Yes, kagaya nga ni Simon Sinek, kapag pinag-uusapan natin yung pag-implement ng change, kailangan natin maging early adopters. Kasi kapag naging early adopters tayo, mas mataas yung chance na magkaroon ng mag-risk yung isang company or organization. And kapag itong mga taong to, naging positive ang perception sa change, there is a chance na i-adapt talaga nila yun And magkakaroon ng sense ng pakikisama. Magkakaroon ng sense na yung pakikisama is isabihin nilang positive impact. Oo, kasi yung sinasabi ni Camille na early adopters, ito yung grupo na kung saan parang kapag nag-implement ka ng change, parang kapag nakita na lang may benefits yun, okay, go. Sige, take risk tayo dyan. Tapos, pag hindi maganda yung effect ng changes mo, others, yung ibang empleyado, mapapatanong sila, uy, ano ba sa tingin niyo about this sa change na to? Di ba ganyan yun? Ano ba sa tingin niyo yung about sa change na to? And do you think, pwede nila kasi hindi sila early adopters. Tapos may influensyahan sila. And doon nga nagiging maganda yung pakikisama, yung peer pressure in a positive sense. And, di ba kasi napag-aralan natin yung about sa team dynamics. Isa sa mga problema doon, yung isang tao na nakikisama na lang lagi, kahit may iba naman siyang opinion. Yung parang negative peer pressure siya. So, ano dapat natin gawin sa mga ganong klase ng empleyado? So, siguro, if you want to be a good team player, kailangan mong gawin is mag-contribute ka ng ideas dun sa organization mismo. And dapat iwasan mo yung disagreement kasi minsan sa disagreements talaga nagsisimula yung lahat So, parang kapag hindi siya nag-agree sa isang bagay, you're just gonna say na, okay, tapos dun na mangyayari yung hindi nila gusto yung change kasi dahil dun sa leadership style. So parang something na siya May ay, sabi diba, actually, ano siya sana related siya Totoo. Related siya sa ila. Kasi yung iba, hesitant na sila magsabi. Hesitant na yung mga ganong klase ng tao, diba? Actually, na-experience ko yun. During college year. Sino ba nag-disagree sa'yo? Hindi lang siya basta classmate or something kilala. May mga other things kasi na nila, tinatanong ko sila, sabi ko, sabi ko, sa kanito, sa kanito. So, yung opportunity na mismo dapat nandito na, pero, yun nga, feel ko perfect or something. So,
Wala nangyayari. Oo. So, parang kapag yung mga empleyado, yung sa kwento ni Ezekiel, parang yung mga empleyado, hindi na silang mag-voice na mag-send nila publicly, kasi baka sabihin, ay, isip ko yan, baka mga naisip yan, ipahiya ka, magiging pag-tripad ka. Talaga, naisip ko yan, sigurado ko, talaga, feeling mo best yung kagawin. Diba gano'n? Tsaka, isa pa yun yung tinatawag kasi natin yung in a sense, yung group thing. Ito kasi, napag-aralan talaga ito sa principles of management, if I am not mistaken, sa principles of management. Kasama siya sa team dynamics, yung group thing. Kung saan, nagkakaroon, parang nagiging nagde-develop yung capacity ng isang grupo, ng isang team. Dahil nga, wala na nag-disagree. Hindi na nag-challenge yung ideas ng lahat ng kanila sa grupo. Bukod sa nabanggit na coaching, kasi may nabanggit kanina si Camila about sa coaching. How do you think we can encourage people to speak up yung mga empleyado natin? So for me, kung something nag-implement ka ng change, dapat merong something na safe place for feedback about sa yung employees, diba? And also, like, yun nga, nagkaroon ng anonymous survey and also small group discussion. Totoo yun. Kasi, ay lalo na tayo mga HR, diba? Dahil sa mga ka-HR, hello, yung mga HR, dapat talaga confidential sila sa circumstances. Kasi nga, ito yung mga ganito na lumalapit sa'yo kasi nga, ayaw nila na i-voice out sa maraming employee or sa team nila yung opinion nila. So, ang tendency, kung ikaw yung tipo ng HR na, oy, sabi daw ating grade nyo. Hindi, ang reason kasi kung bakit hindi sila nag-voice out is kasi inisip nila na baka pag-initan sila ng mga katrabaho. Oo, kaya yung HR kasi dapat confidential. Hindi yung pagkasabi pa lang sa'yo, pagka-counseling mo pa lang, bigla sabi, hoy, yung team mo naglapit sa akin. Instead of one Kasi naging group discussion siya. Hindi siya group discussion. As in, naging, grapevine siya. Ginawa mong chismis yung about dun sa Binoy South Noise. So, lalong tumitindi yung hesitation dito ng mga empleyado. Ngayon, naisip ko, yung kasi, yung hiya, hindi lang siya basta sa parang nararamang sa empleyado. Kasi dito sa organization, sa companies dito, very hierarchical pa tayo, very centralized pa tayo. As in, nandun yung parang headwear, katawin, or something. So, hindi naman associated sa hiya, yung pag-discuss. Kasi sa atin kasi, yung mga empleyado kasi, talagang natural na talaga silang nag-defer na sa authority. So, simula kung bata tayo, palagi natin sinasabi na follow the leader. Di ba? Parang nag-start yung culture. Di ba? So, parang kasi sa atin, yung tingin kasi natin sa mga leader, ay sila yung mga mas, yes, marami silang mga kaalaman dahil sila yung marami ng experience. So, pero to be honest, yung mga leaders, kailangan din nila ng opinion ng empleyado para ma-improve yung leadership style. Kaya nga, yung leader endorsement is crucial. So, yung kapag ang top management ay nagpapakita ng support sa kanilang mga empleyado, yung mga tao, be more likely to buy in. So, kaya naman natin napapag-usapan na dapat may engagement talaga between higher and lower employees. So, kapag usapang change naman, kumbaga, ito yung leading change na kabaliktaran ng announcing change. Or in other words, if leaders feel certain at lalong nakikita ng employee na kasama nila ang leader sila sa journey, mas lalong nafe-feel nila na relevant sila and talagang naalagaan sila ng mga nakakataas na employee. Ang biglang naisip, I want to adapt something sa cultural values. Yung utang na loob. Kasi nag-i-exist siya. Parang sa days, di ba? Ikaw may gawin ka lang maganda sa akin. Tapos, Nag-expect na siya ng kapatid. Oo. Kahit pag-request ka ng bakit, pero isipin ko, yung utang na loob ako dito. Actually, Diba? kahit hindi sa business, kahit sa outside world, yun ang nandiyan na eh. Tama. Tapos, na-apply nga siya pagdating sa workplace, may utang na loob. Kahit anong request sa ibang tao,
ginagawa ko na, which is very related sa lahat ng challenges natin, lalo na sa employee breakout. Kasi minsan, alam mo, yung client ko, ikaw na sumalo ng client ko, di ba may ganun? Ikaw na sumalo ng client ko, may ginawa yung mabuti sa'yo. Sige na lang. Hindi ka naisipin niya, syempre may ginawa sa kanya, siya may ginawa sa kanya. Makabawi. Napakalaga talaga na intindihin natin yung culture ng isang workplace. Depende sa, for example, di ba kasi yung culture natin mga Pilipino sa mga Americans, ito yung culture nila. So, napakalaga na intindihin natin yung culture sa workplace. And also, gaya sa lahat ng nabanggit natin, dapat naiintindihan natin yung ibang groups kung saan may implement tayong change, yung performance management, nakaka-receive tayo ng feedback already sa mga employees natin. So, ang dami nating napag-usapan. Wala sa challenges. Sa BPO, tapos nag-jump tayo dun sa mga Filipino cultural values na nararanasan sa BPO companies and even sa lahat ng organizations. Na actually, hindi lang sa lahat ng organizations, pati na rin sa organizations na even sa outside world na company. Oo, nga sinabi. Nalulito ko sa idea. Ano kayo feeling ng mga listeners natin yung napakaraming important? Hindi mo na sila nakuha knowledge, lalo na sa mga tips ni Ezekiel. Yes! Sobrang ano ba naman yan? Umaako ang apps natin dahil sa dami ng strength na binuhos ng ating mga guests. O, diba? Yung mga caps nyo ba dyan, umaabot din na dami ibang natutunan ko. So, nakarating na tayo sa end ng podcast. Nakakalungkot ba? Na lagi mag-end yung podcast natin, pero here we are, tapos ng ating usapan. Pero, okay, the sick, at umaakong yung information na binigay sa atin ng tatlo nating guests. Thank you so much sa inyo. Kasi, gaya nga na sabi ko kanina, nagulat ako kasi kumain sila. Nagulat naman guys. Ba't ka naman nag-oo? Nagulat ko. So, ayun, thank you tayo sa mga guests natin. Di ba nung sinabi, nagtanong pa sa amin na kung mabilis na TikTok page, sa TikTok page. Full skin mo ngayon, pero I need time sa amin. Hindi, kasi tayo ka-important sa mga guests. Hindi, kasi mas maganda kasi sa kalooban na nakaka-make time sa hindi knowledge, information, from the world. Yes. Kaya umuha agad kami. And Thank you so much sa ating mga guests. Thank you so much. So, thank you talaga, Mr. Yes, napaka-grateful na hindi ko ako sa podcast mo. Kasi nung nakashare ng information, hindi ko pagkailangan kasi sa mga listeners dyan, stay tuned, baka bumalik kami ha. Baka next time kayo ulit. Wish ko naman na sana may invite ako ulit dito sa HR dito. Ano na? Sana talaga, ano? Pero sana, pag invite kami ulit, hindi na ulit something dito business na sana about lang na naman. Wow! Wala tayo din kasi HR pro tayo. Sorry. So, thank you so much, Princess, ha. Gusto ko lang sabihin sa ating mga listeners, lalo na sa mga HR and company owners na people is the best asset and kaya kailangan natin silang alagaan. Yes, totoo yan. Kasi nga, sila ang makaka-apekto ng productivity ng ating, sa ating kumpanya, Hindi lang productivity, kundi efficiency na rin, and also effectiveness ng operations and processes ng ating organization. Di ba nga, alam naman natin, sa kumpanya, hindi lang sa kumpanya, kundi sa lahat ng businesses na ang palaging, ang root ba ay ang mga tao. Oo, totoo yun. So that's it for today's episode. Thank you so much. Alright, okay. So ayun ang episode natin today. Sana marami tututunan ng ating listeners. Kung may opinion kayo or additional information, just comment down below dahil babasahin namin yun for sure. Dahil babasahin namin yan for sure. And again, thank you so much, Ezekiel, Ira, and Camille for joining us today. This is your host, Princess. Wherever you are, malhay na aga, malhay na hapon, as in malhay na magdi. That's it for today's episode on HR Dito. Ano na?